Kapag magbibuild ka ng bago mong gaming PC, malamang sa malamang, tinitingnan mo kung ano ang mga pinaka-the best na components. Yan yung mga high-end na sobrang appealing talaga ng mga itsura, pero yung iba naman, pumipili talaga ng premium kasi ayaw nilang magkamali or wala na talaga silang reason para magtipid. Kaya naman ngayon, ating talakayin kung ano ba talaga ang makukuha mo sa paggastos sa mga premium motherboards tulad nitong Asus ROG Strix C790F Gaming Wi-Fi 2. Let's go! Banggitin na natin yung halata, syempre. Pagdating sa mga premium motherboards, kung titignan mo sila, ay ang chunky nila at ang kakapal. Dahil magbabayad ka ng extra na din talaga ang cooling ng mga premium motherboards para ma-maintain ang sagad na performance ng CPU na isasalpak mo. From VRM heatsinks, M.2 heatsinks, and chipset heatsinks, automatically, meron yan. May sariling cooling fan pa nga minsan yung chipset di ba? Tapos, hindi lang yung mga heatsink yung nagpapakapal sa mga ganitong motherboard. Kasi, actually, mas makakapal ang circuit board nila. Para magandang rigidity, hindi madaling ma-flex, mas maging durable, and mas ma-improve yung heat dissipation. Usually kasi, sobrang bilis ng data rate na sinusupport nito. So, pag mas madaming layers, nababawasan ng signal loss and interference. At mas ma-handle nila ang mga taas na kuryente ng mas mainam. So, top of the line din na CPU and GPU ang pwede mong isalpak sa kanila. Pag top of the line, overclockable yan. Kaya ang premium boards ay talagang gumagamit ng higher quality components para makapag-supply ng stable power sa CPU and sa memory. Lalo na pag ino-overclock mo ito nang mas mabilis pa sa kanyang specs. Sa panahon ngayon, hindi na komplikado mag-overclock dahil sa tulong ng AI, tulad ng mga Asus motherboards na may AI overclocking support. But make sure, pag mag-overclock ka, ay pilapan mo lahat ng fan header na meron ito. So, pwede mo lang ipaubaya sa AI cooling ang pagbabalance ng thermals and acoustic ng build mo sa pamamagitan lamang ng isang pindot. Pagka premium motherboard, siguradong matindi rin ang expandability nito. Mas madaming PCIe lanes, memory slots, and M.2 slots. For example, itong ROG Strix C790F. Meron itong 4 na DIMM slots na may support up to 8,000 plus megatransfers per second OC na DDR5. Meron din siyang 5 M.2 slots na PCIe 4.0. Tapos, meron siyang 3 PCIe expansion slots na yung main slot niya ay pag-waitingin ka sa pinakaunang graphics card na may support sa PCIe 5.0. Ganun yun kasi nga nagbayad ka ng extra kaya bibigyan kita ng extra. Pagdating din sa convenience, sobrang premium pa din ng mga premium motherboards. They mostly have a clear CMOS button sa likod tsaka yung BIOS flashback na hindi mo kailangan maglagay ng CPU para makapag-update ka ng latest BIOS. Pero eto, sa Asus lang meron itong PCIe slot Q release para madali magtanggal ng GPU for cleaning time or pag nag-chip out ka sa case mong pangit ang clearance. And etong Q antenna nila na ina-attach na lang, no more ikot-ikot para masigipan siya. But wait, there's more! Bibigyan ka din ng mga premium motherboards ng mga technologies na soon to be released pa lang pero ready ka na. Tulad nga ng PCIe 5.0 na sinabi ko kanina. Tsaka itong ROG Strix C790F Gaming Wi-Fi 2. Kaya nga part 2 na tong motherboard na to Kasi ang networking nito ay naka Wi-Fi 7 na gumagamit ng multi-link operation. Saka natin i-discuss yung tungkol dyan pagka nag-review tayo ng Wi-Fi 7 router. Pero andito na din naman tayo sa connectivity, kaya tilangin na din natin to. Hindi ko alam kung anong case or chassis ang may support dito, pero may header ito para sa USB 20 GB per second Type-C connector na may power delivery 3.0 support. And sobrang daming USB ports ito sa likod and audio ports na powered by ALC 4080 audio codec. May tanong ako, ano ba yung pinaka-importante pag bumibili ka ng premium motherboard? Usually, main decider to pagka bumibili ka ng premium motherboard. Magigilty ka dito. Alam mo to Di pa lang to nakabukas pero may RGB logo to sa shroud. Pagka may RGB kasi, mas mabilis yung PC mo. Kaya itong ROG Strix Z790F, sobrang bilis na to kasi may 3 addressable Gen 2 header to Tapos, isang Aura RGB header. So, total of 4 yung header mo para sa RGB mo. Masisync mo nga sa Aura Sync software nila to Kahit mag-split ka pa ng header, okay pa din para mas lalong bibilis yung PC mo.
Oo, ganun yun. Basically, yung katumbas ng binayad mo para sa premium motherboards ay bibigyan ka ng mga features na focus sa ikatitindi ng performance, expandability, and customization para sa iyong high-end gaming/content creation PC. Ang mga premium motherboards ay para sa mga enthusiasts na gusto pang ma-push yung malakas na nilang mga system sa pinakamalakas pa nitong configuration. So, ayun na! Basta pag pumipili kayo ng motherboard, huwag nyo kakalimutan yung mga basics ha. Kasi minsan kahit alam mong premium yung binili mong motherboard, ibang socket type and form factor pala yung binili mo. Yun lang! Pogi at mayaman ka na sana Kaso lang. If you want more videos like this, get subscribed and enable notifications so you won't miss another episode. Like, dislike, I don't care. Thank you and GG.